Ginit ang isang kongresista na dapat nang ipa-blacklist sa mga kontratista na mapapatunayang sangkot sa ghost flood control projects. Pinagdebatehan naman sa Kamara kung dapat ba magkaroon ng independent inquiry ukol sa maanumalyang mga proyekto kontra baha o mag-inhibit na lang ang mga sangkot na mambabatas. May unang balita si Tina Panganiban Perez. Sa gitna ng mga tutol sa pag-iimbestiga ng Kamara sa mga umano'y maanumalyang flood control projects dahil sangkot umano rito ang ilang kongresista, tiniyak ni House Committee on Public Order and Safety Chair, Representative Rolando Valeriano, na wala silang sasantuhin kahit pa may kongresistang mapapatunayang sangkot dito. We will recommend for filing of charges against them. Wala pong sasantuhin ng Kongreso, whether member niya o hindi niya member, basta nagkamali ka. Maaari rin daw umabot sa pagpapatalsik sa kanilang kasamahan mula sa Kamara. Nagtanggal na ho kami minsan ng isang kasama namin congressman. So, I don't see any reason kung bakit, kung talagang dapat matanggal ba, why not? May isa ng pinangalan ng kongresistang sangkot umano sa issue, si Oriental Mindoro Representative Arnan Panaligan. Tinukoy siya ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang privilege speech dahil sa ilang maanumalya umanong proyekto sa kanyang distrito. Sinabi na ni Panaligan na wala siyang kinalaman sa mga proyekto dahil DPWH ang tumukoy at nagpatupad sa mga ito. Ang balik sa kanya ngayon ni Lacson, bakit daw binida noon ni Panaligan ang mga proyekto bilang pinondohan ng kanyang tanggapan para lang itanggi ng pumutok ang kontrobersiya. Lahat naman tayo mga nasa gobyerno, pag merong proyekto ang national sa distrito mo, sinasama natin sa accomplishment report natin, ano? Pero hindi ibig sabihin tayong proponent. Hindi natin inalagay ang pangalan natin doon at saka mukha sapagkat bawal yan. Sabi rin ni Valeriano, pwedeng humarap sa komite si Panaligan at iba pang masasangkot sa issue, pero hindi sila pwedeng umaktong nag-iimbestiga rin. Mag-inhibit sila doon sa panel of investigators sa committee. Pero yung maimbitahan sila, hindi naman po masama siguro yon. Once and for all, kung sila makikita nga ho natin sa investigasyon, kung sila man totoong may kinalaman. Pero kung wala naman po, at least malinis din naman nila yung pangalan nila kagad, right there and then. Hinihinga namin ng reaksyon si Panaligan. Sa Setyembre, inaasahang sisimula ng investigasyon ng House Infrastructure Committee. Sabi ng co-chair nitong si Representative Joel Chua, kung may kasamahan silang masasangkot, baka dapat iba ang mag-imbestiga sa kongresista. Kung may malilink o may madadawit, no, na mga kasama namin, siguro mas maganda kung mag-recuse kami. Para at least wag mabigyan ng duda yung aming investigasyon kung may masasangkot na mga kasama namin sa Kongreso at mga kasama rin, mga kasama po natin sa Senado, ay tingin ko po mas maganda kung magkaroon ng independent na inquiry. Pero para kay House Minority Leader Representative Antonio Tino, hindi dapat pigilan ang investigasyon ng Kamara. Publiko in the end ang husga kung talaga bang maayos at mahusay na ginagawa ang trabaho nito. Wala namang nagsasabi na dapat itigil ng Senate kanilang Blue Ribbon Committee, even though pwede rin sabihin na may mga senador, di ba, na meron namang, it's a matter of public record na may mga links sa contractors. Dagdag ni Chua, ang habol din nila ang mga tiwaling kontratista. Ma-identify muna natin kung ano yung mga gumawa ng mga project na ghost at mga substandard, dapat talaga ma-blacklist sila at masampahan ng kaukulang kaso kasama yung mga kanilang kakuntsaba. Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.